Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong buhay at umaga na kanyang pinagkaloob. And this is the second Sunday of 2021. So there are 50 more Sundays to go na lang. Ano ho? And it will just pass by na mabilis. But kagaya ho ng ating napag-aralan ng minsan ay ang sabi ng Psalm 90 ay teach us to number our days. And ang isa punto noon ay to make it count, to make every day count. Sapagkat mabilis lamang ang buhay, hindi ito matagal.
And by the way, hindi natin alam kung kailan magwawakas, but to make everyday count for eternity, for the glory of God. Papasalamat tayo sa Panginoon sa bawat isang naririto. And I'm very glad na may makitang isang kapatiran na matagal nating hindi nakasama. We know the truth of the pandemic and also her work schedule. Pero salamat sa Panginoon at isang kagalakan na siya po ay naririto. May iba natin mga kapatiran na wala pa, but I believe they are on the way. And also, salamat po sa mga nakatunghay sa ating live stream ng ating first part, that is our Sunday School. So bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral, ay tayo muna ay aawit para sa Panginoon. At simulan natin sa isang awiting nakakatulong sa atin sa pagtanda ng pagkakasunod-sunod ng mga aklat sa Biblia, and that is the Books of the Bible song. Books of the Bible. The Bible stands. Eternal.
Amen. Purihin po ang Panginoon. And thank you, Brother Tristan, for operating our projector. No ho? At patuloy natin ipag-pray na tayo ho ay maging involved sa iba't iba pang mga ministeryo sa ating iglesia. And as we move through 2021 sa biyaya ng Panginoon, ay wag ho nating pa rin kalimutan ang kalooban ng Diyos na ipaglingkod natin sa Kanya ang mga kaloob na Kanyang pinagbinigay sa atin, and primarily through the ministries of the local church. So, salamat po. And also again, thank you sa bawat isang naririto. Purihin ang Panginoon at patuloy nating ipag-pray ang iba nating mga kapatiran pa na tayo ho ay unti-unti talagang makapagsama-sama sa pagsamba. And Lord willing, isa sa mga pwede niyang gamitin ay ito ngang bakuna na unti-unti nang naibibigay sa maraming mga tao sa iba't ibang mga bansa. And let us pray that our government will be honest and quick, matapat at mabilis sa pag-procure ng mga bakuna na ito at ma-distribute sa mga nangangailangan. Okay? So ngayon ho ay tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, and we are not really in a fast pace na kino-cover natin ang attributes ng Panginoon, and ang ating plano talaga ay mabilisan lang ito, pero I believe na sa kabilang banda na ito may nagiging mabagal na pag-aaral ay lalo din naman natin itong nauunawaan at mas nakikilala ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran at sinasamba. So we are still studying about the attributes of God, mga katangian ng Panginoon, particularly the moral attributes of God. And when we say moral attributes of God, it is not, hindi ito pumapatungkol sa Diyos. Ang Diyos ay nag-a-abide sa moral standards, but particularly it pertains to how God deals with His creatures. Paano nakikitungo ang Panginoon sa kanyang mga nilikha. At pinag-aaralan natin ng goodness, benevolence, love, mercy, grace, patience. We studied about God's holiness, God's jealousy. Pinag-aralan din po natin yan. And last Sunday ay pinag-aralan po natin ang katotohanan about God's righteousness and justice. And if you remember, ang righteousness and justice ng Panginoon ay almost synonyms, halos magkapareho po ang ibig sabihin niyan. Kaya pag tinignan natin sa Biblia ay almost interchangeable, but it's almost always coupled together when describing our Lord. So, pinapakita nito ang pagiging matuwid ng Panginoon. And before we go deeper sa atin hong pagre-review and also sa atin hong lesson ngayong umaga, and I go to cover two attributes, Lord willing, ngayong umaga to finish the moral attributes of God, and then we will go on to another topic about the attributes of God next Sunday, Lord willing. So tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Tunay na pupuri kami, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Nandoon, O Diyos, ang iyong mahabang pasensya sa amin. Nandito, Panginoon, nararanasan namin ang iyong kabutihan. Sapagkat tunay, alam namin na hindi kami karapat-dapat. Pag ibinigay mo ang deserve namin, pahawa kaming masusumpungang nasa walang hanggang parusa sa impyerno. Pero Panginoon, narito pa rin, kami ay dumaranas ng kabutihan mo, ng buhay, ng lakas, na natitikman namin ang mga magaganda at masasarap na bagay sa buhay na ito. At higit sa lahat, ang pinakadakila mong biyaya, binigay mo yung bugtong na anak upang sa amin ay magligtas. O Panginoon, bigyan mo kami ng mas lalo pang pagkaunawa, pagkaalam, sa napakadakila, napakalalim, napakalaking biyaya mong ito sa amin ng kaligtasan. At ito'y magtulak sa amin sa lalo pang mainit at lalo pang tapat na paglilingkod sa iyo. Aming hinihiling, O Diyos, na bigyan mo kami ng kaalaman, bigyan mo kami ng liwanag sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayong umagang ito. At ikaw po nawa patuloy magturo sa amin, hindi para magkaroon lang ng impormasyon, kundi, Panginoon, na mga katotohanan ito ay lalong maghubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Kristo sa kabanalan ng pamumuhay para sa iyong kaluwalhatian.
Ama, saliksikin mo rin nawa kami, anumang mga kasalanan, anumang mga paglabag sa iyong kalooban, lalo't higit anumang panlalamig ng pagmamahal sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami, tulungan mo kami na patuloy na magsumikap sa pamumuhay bilang iyong mga anak, tuloy na lumakad kung paano lumakad ang aming Panginoong Hesukristo. At lahat ng ito, O Diyos, ay isa'y namin nihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo ho ay magre-review ng kaunti. We studied about the righteousness and the justice of God. Buksan na natin ang isang talata for us to be reminded sa Psalm 97. Psalm 97 and verse number 2. Psalm 97 verse 2. At ang sabi ho dito ng mga awit, clouds and darkness are round about him, righteousness and judgment are the habitation of his throne. So napakaganda na description. Alam natin na ang trono ay nagsisimbolo sa paghahari at ang trono daw na ito ng Diyos ay nananahan sa righteousness and judgment. That means God's rule is a rule that can be described that as righteous and just. At marami tayong mga talatang binigyang pansin last Sunday na nakita natin na paulit-ulit na describe ang Diyos bilang righteous and just. And isang ang hamon natin nung karaan Sunday, Tagalogin mo ang righteous. Anong Tagalog ng righteous? Matuwid. Anong Tagalog ng just? Matuwid din. Okay? So makikita natin dito yung almost synonyms, pagiging synonymous ng mga salitang ito. And even theologians, when they try to define righteousness and justice, they often put it together. Ano ho? Si Wayne Grudem, ang kanyang definition ay ito: God's righteousness means that God always acts in accordance with what is right and is Himself the final standard of what is right. Sa madaling salita, laging ang Diyos gumagawa ng tama. Hindi dahil kailangan niyang sumunod sa tama, kung hindi dahil siya ay matuwid, kaya lahat ng gawa niya ay matuwid. Ibibigay niya lagi kung ano ang nararapat. And it goes both ways. Kung ang isang tao ay sumusunod sa kanya, ibibigay ng Diyos ang nararapat dahil siya'y matuwid. At kung ang isang tao naman ay sumusuway sa kanyang kalooban, ibibigay din ng Diyos ang nararapat dahil siya ay matuwid. And also, sa Psalm Storm, ang sabi niya, ang kanyang definition sa justice ng Panginoon, justice therefore is God acting and speaking in conformity to who He is. And to say that God is just is to say that He acts and speaks consistently with whatever His righteous nature requires. So, yun daw hustisya, at mas sinentrohan niya yung hustisya ng Panginoon, at ito daw ay yung kilos ng Panginoon sang-ayon sa kanyang matuwid na katangian. John Macduff simply defines God's justice as His holiness in exercise. Ang kabanalan daw ng Diyos na gumagalaw, kumikilos, and tumutugon sa mga gawa ng kanyang mga moral creatures. So God, in His very nature, is just and righteous. Therefore, lahat ng kanyang ginagawa, sinasabi, pinaplano, kinuutos, ay just and righteous. Ito ay matuwid. Pinag-aralan nating mabilis nakaraang Sunday na when it comes to God's justice and righteousness, we can look at it in three aspects. One is the rectoral or moral justice of God. Ito yung basihan, ito yung standard. It's primarily pertaining to God's law, yung mga batas ng Panginoon. And then, we look at God's remunerative justice. Pag sinabing remunerative, it is God rewarding yung mga gumagawa ng tama. And then God's retributive justice. This is God rewarding yung gumagawa ng mali. Now, ano ko lang, kasi para bang
hindi tama sa tenga natin. Brother Paul, kasi sa konteksto natin ngayon, pag sinabing reward, ito ay laging positive, negative. Positive. Sa Bible, lalo na sa King James, pag binasa natin yung word na reward, ibig sabihin, ibibigay lang yung tama. Yun. So, mababasa natin maging sa Bible that God will reward the wicked. Uy, pambihira, wicked na nga. Bibigyan pa ng gantimpala. No, ibig sabihin lang nun, God will give what is right. Ibibigay niya yung tama. At yun ang retributive justice. And that is God's punishment sa gumagawa ng mali. And bilang application, una, sa isang hindi mananampalataya, at hinahamon natin, at tinatawag natin ng pansin ng mga hindi patunay na sumasampalataya kay Kristo, maging ang mga matatanda, mga bata, kabataan na hindi pa sumasampalataya, ang katotohanan na ang Diyos ay matuwid ay dapat magbigay sa iyo ng matinding takot. Hindi palalagpasin ng Panginoon. Walang masamang gawa. Walang kasalanan. Dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid, walang kasalanan na palalagpasin siya. Lahat ng kasalanan ay parurusahan niya. Ang bawat pagsisinungaling, ang bawat pagsuway sa magulang, ang bawat paglabag sa mga kautusan ng Panginoon, lahat ng ito ibibigay ng Diyos ang marapat na parusa. And biblically speaking, sapagkat ang lahat ng kasalanan ay an offense to an infinite, perfect God, therefore it requires an infinite punishment, and that is eternity in hell. Nagpapakita ito kung gaano kadakila ang Diyos na pinagkasalaan. So, ang isang makasalanan ay dapat manginig sa takot. Alam niyo, ang isang drug lord, hindi siya kinakabahan kung yung hukom nabibili. Hindi siya kinakabahan kung pwedeng suhulan ang pulis. No. Pero kakabahan siya kapag yung hukom ay matuwid. And that's how we should look at it. God is a righteous judge at dapat kabahan ang makasalanan wala pa kay Kristo. And now, sa mananampalataya naman, ang dakilang katangian na ito ng Panginoon ay dapat magdulot sa atin ng banal na pagkatakot sa Kanya. Banal na pagkatakot in two ways. Una, sa pagsamba sa Kanya, in reverence, in awe, pagkamangha. Pinapalakpakan natin kapag ang hukom ay matuwid. Kinamumihian natin kapag ang hukom ay nasusuhulan. Tama ho ba? Ayaw natin ng nasusuhulang government official. Gusto natin ng matuwid na government official. And we admire. And so much so, mas lalo natin dapat hangaan, purihin ang Diyos na matuwid sa lahat ng kanyang pakikitungo o pagdidil sa kanyang mga nilalang. And the other side is it should produce fear, really, na para bang isang bata na takot na kapag hawak na ng kanyang magulang ang tsinelas. Sino nakaranas nun? Tsinelas, hanger, patpat, sintron. Yung ginagawa mong anumang hindi mo dapat ginagawa, biglang, ayun na, si nanay, palapit na. Ayun na si tatay, palapit na. And our God is, ang sabi ng salita ng Diyos, pinapalo niya yung minamahal niya. Yes, we are forgiven. Yes, we are saved. Yes, we are clothed with the imputed righteousness of Christ. But also, yes, our Father, our God, is still a righteous God. Hindi niya babaliwalain ang kasalanan sa buhay ng kanyang mga anak. Hebrews chapter 12, verse 4 and following ay nagpapaalala sa atin na huwag nating baliwalain ang mga pagsaway ng ating Panginoon sa mga anak niya na nagkakasala. So, sa mananampalataya, it should produce fear. Fear in a sense na purihin ang Diyos, mamangha sa Diyos, and then fear na in a sense na He still disciplines His sinning children. But to the unbeliever, it should produce fear of God's eternal judgment.
sa paghatol ng Panginoon patungo sa walang hanggang kaparusahan. And this also sa mga mananampalataya should motivate us to do good. It should add to the motivation. Hindi lang dahil karapat-dapat, and yes, karapat-dapat ang Panginoon, but beyond and beside that, siya rin ay isang Diyos na naggagantimpala sa gumagawa ng mabuti. Buksan lang natin sa Hebrews chapter 6, if I remember correctly. Isa ito sa mga talatang tignan natin last Sunday. Hebrews chapter 6. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay ito. Hebrews chapter 6 verse 10. Ano po ang sabi? For God is not unrighteous. So double negative meaning positive. God is righteous. God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Hindi daw baliwala sa Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya. And ang sinight ng author ng Hebrews na paraan ng paglilingkod sa Kanya ay sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating mga kapatiran, to our fellow saints. At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ito kakalimutan ng Panginoon. There is reward in this life and also in the next. So hindi ito baliwala sa Diyos. So ito dapat ay magtulak sa atin na lalong bigyan ng pansin yung ating paraan ng pamumuhay, yung ating maging seryoso tayo sa gawang mabuti. Isa sa mahirap at isa sa nakakalungkot na kalagayan ng maraming mga mananampalataya at kung hindi tayo magiging mapagbantay ay marami sa atin na maaaring mahulog dito na maging passive lang tayo sa paggawa ng mabuti. Alam niyo ho yun, minsan na-aksidente lang. Walang sadyang effort para gumawa ng mabuti. Walang paghahanap ng kaparaanan. Pinagpala ka ng Panginoon ng higit sa iyong pangangailangan. Now, make effort to do good. And God is not unrighteous to forget. Hindi siya hindi matuwid para makalimutan ang mga gawang mabuti na ito. And remember that, pag binabasa natin yung talatang basihan ng ating pagkakaloob, and God is able to make all grace abound toward you. In that, you have all sufficiency in all things. But ano daw? But, increasing in all good works. Abounding in all good works. That is God's will. And don't worry, even if you abound in good works, ay hindi baluktot ang Panginoon para kalimutan ito. So again, the justice and the righteousness of God. Well, hindi humalayong kaakibat at kasama nito ang isang paksa na atin titingnan ngayong umaga, which is hindi ito isang popular na paksa. Actually, pag atin hong binigyang pansin, napakakaunti ng mga pulpito na kung saan ito'y pinapangaral. Sa mga sikat, sa mga maraming nagpapakilalang Kristiyanong gawain, ang tono ng tugtugin na ito ay hindi madalas naririnig. Ano yan, Brother Paul? Walang iba kung hindi ang puot ng Diyos. The wrath of God. So, to begin our study about God's wrath, let us first go to Jeremiah chapter 9. Okay? Buksan natin ang ating mga Bible sa Jeremiah chapter 9. At ang sabi ng salita ng Panginoon dito ay ito, simulan natin sa verse 23. And these are familiar words. Jeremiah chapter 9 verse 23, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. But let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. Pinag-aralan natin yan.
kung merong isang bagay na pahahalagahan ka sa buhay mo, ay hindi ang kayamanan, hindi ang kasikatan, hindi ang kapangyarihan, o hindi kilala mo ang Diyos. And that is isang napakahalagang bagay. At paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili? That I am the Lord which what? Exercise, ito yung ginagawa ko, loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. So, ganito nakikitungo ang Panginoon. Loving kindness, that is God's goodness. Pinag-aralan natin yan. And then, kakaaralan natin, judgment and righteousness. God deals with His creatures with goodness and with righteousness. At ang gusto kong puntuhin ay sinabi niya sa bandang dulo. For in these things, what are these things? Ano yung this? Sa mga estudyante ng English, ano yung this dyan? Ano yung pinapatungkulan ng pronoun na this? Loving kindness, righteousness, and judgment. These things. Katuwiran, kabutihan, hustisya. In these things, ang sabi ng Panginoon, hindi niya lang ito ginagawa, pero ang mga bagay na ito ay ano daw? In these things I delight. Say the Lord. Nagagalak ako. Natutuwa ako. Isang kagalakan sa Panginoon, isang mabuting bagay, isang positibong bagay sa harapan ng Diyos, ang kabutihan, ang katuwiran, at ang hustisya. Okay? Now, Brother Paul, anong kinalaman yan sa puot ng Diyos? Alam, punto ito. Kung ang Diyos ay nagmamahal at natutuwa at nandun ang kanyang kagalakan sa kabutihan, sa katuwiran, sa hustisya, ay hindi nakakagulat na ating isipin na siya ay namumuhi sa kabaligtaran nito. Ako ba? Nakuha niyo yung punto? Ang Diyos daw ay natutuwa sa kabutihan, sa hustisya, at sa katuwiran. Siya ay may kagalakan dito. Therefore, kung hindi kabutihan, kung wickedness, kung unrighteousness, and injustice, God does not delight, but has displeasure. Meron siyang pagkamuhi sa kabaligtaran nito. At dito papasok ang katotohanan na ang Diyos ay hindi niya pwedeng tignan sa positibong kaparaanan ang mga bagay na hindi matuwid. Ito'y kanyang titignan at ito'y kanyang i-deal in a negative way, and that is God's anger, or much more, God's wrath. Ang puot ng Diyos. Therefore, sabi nga ho ng isang theologian, God's wrath is good and necessary attribute. Ang puot ng Diyos ay mabuti at kinakailangan na katangian, sapagkat kung siya ay Diyos na banal at matuwid, ano ang magiging pakikitungo niya sa hindi kabanalan at sa kasalanan? Hindi po pwedeng ito ay baliwala lang sa Kanya. At malinaw sa Bible na hindi ito baliwala sa Panginoon. Andoon ang Kanyang tugon. Andoon ang Kanyang puot sa mga gumagawa at sa kasamaan. Sa gumagawa ng masama at sa kasamaan. And as I've said, ito nga hong katotohanan na ang Diyos ay Diyos na may puot. Ang Diyos ay Diyos na napupuot, may labis na galit, at pagkamuhi ay isang katotohanan na napakadalang, almost never, na inaipapangaral sa ibang mga churches sa panahon natin ngayon. It's always God is love, 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 love. And that is true. God is love. At kagaya nga ho nung ating pinag-aralan ng minsan, because God is love, therefore He will hate.
the reverse of what He loves. Nakuha niyo ho? Kagaya na sabi natin kanina, dahil ang Diyos ay nalulugod sa kabutihan, ano ang kanyang magiging tugon sa kasamaan? Well, ang tugon niya rito ay puot. So buksan natin sa Bible. Simulan natin sa Lumang Tipan, and we can go to many places, but for the sake of time, let's go to Isaiah 13. Isaiah chapter 13. Verse number 13. At dito ay makulay na ipininta ni Isaiah ang puot at galit ng Panginoon. Isaiah chapter 13 and verse 13. Ano po ang sabi? Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of His what? Fierce anger. Sa puot ng Diyos, sa araw ng kanyang malabis, matindi, mabangis na galit. At ito ho ay hindi larawan, as I've said, hindi ito isang bagay na madalas na ipinapangaral tungkol sa Diyos. Na madalas ang larawan ng mga tao sa Diyos ay isang parang malaking teddy bear na nahandyan lang pag ikaw ay sad, yakapin mo, comfort, love of God, God is good, amen, all the time. Pero naririto, ang sabi ng Panginoon ay, there is the wrath of God and the fierce anger of God. Ano ng puot ng Diyos, ang matalim, ang mabangis na galit ng Panginoon. And then, go to the New Testament, sa Romans chapter 1, and pinag-aralan na po natin ito. Sa Romans chapter 1, ang sabi ng salita ng Diyos sa verse number 18. Romans chapter 1, verse 18. At sa mga kapatiran ho natin ngayon palang dumating, we are studying about the attributes of God, and particularly the wrath of God. Ang puot ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, for what? For the wrath of God is revealed from heaven against what? All ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. So nakita natin sa Jeremiah chapter 9, He delights in righteousness, He delights in goodness, in justice. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, on the flip side, ang puot ng Diyos. By the way, let me just say it. Maraming mga theologian, even mga ngaral sa padating ngayon, ang kanilang portrayal ay ganito, ang Diyos sa lumang tipan ay Diyos na galit. At ang Diyos sa bagong tipan ay Diyos na mapagmahal. Ano yun? Nag-flip ng switch? Ano yun? Dual personality? That is not so. And this verse, Romans chapter 1, verse 18, in the New Testament, si Apostol Pablo na kilala bilang preacher of God's grace, God's gospel, ay pinapakilala niya pa rin ang katotohanan that God has wrath. Meron siyang puot. Laban saan? Laban sa lahat ng mga kalikuan at kasamaan ng tao. So God is not indifferent. Hindi baliwala sa Diyos. Minsan, may nakita ako na isang bata, siguro tansya ko mga 5-6 years old, at sa harapan ng magulang ng bata, nagmura yung bata. Kalutong, ang bihira, malutong pa sa Jenny's Chicharon. Pero baliwala lang. Baliwala lang. Hindi pinansin ng nanay, hindi pinansin ng tatay. Pero walang kasalanang hindi papansinin ang Diyos. Sabi ng Matthew chapter 13, ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng taong walang kabuluhan, ipagbibigay sulit.
And mind you, hindi lang yung salitang lumalabas sa bibig, maging yung salitang tinetext niyo o salitang pinopost niyo na walang kabuluhan, ipagbibigay sulit. Hahatulan ng Panginoon. Hindi lamang yung mga lumalabas, hindi lang yung ginagawa, kundi maging yung iniisip, sabi ng salita ng Panginoon. So again, ang Diyos ay napupuot sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kasamaan ng tao. John chapter 3, and in John chapter 3, kilala sa talatang verse 16, speaking of God's love, yes? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And that is true. Yun ay totoo. Pero ang sabi ng John chapter 3, verse number, tuloy natin sa verse number 36, sa dulong verse ng John chapter 3, anong sabi ni John? He that believeth on the Son hath everlasting life. Oh, purihin ang Panginoon. Okay, it cannot be stated as simple, more simpler than this. Ang sumasampalataya sa anak kay Kristo, may buhay na walang hanggan. And take note, niya sinabi ang baptist ang may buhay. No. Kung ikaw ay baptist at hindi sumasampalataya kay Kristo ng totoo, wala kang buhay na walang hanggan. Pero ang sunod na sinabi, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ang sumasampalataya kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Pero ang hindi sumasampalataya kay Jesus, hindi apathetic ang Diyos. If you remember yung illustration na ginawa natin minsan sa palengke, sino na napunta sa palengke? Iba siguro, well, bago yung pandemic, bago yung pandemic, napunta sa palengke. At sa palengke, habang naglalakad ka, Kuya isda, Kuya kalabasa, Kuya baboy. Anong baboy? Inaalok ka, di ba? At pag hindi ka bumili, nagagalit ba sila? Hindi ano? Eh di wag. Ikaw ang nawalan. Mga kapatid, wag niyo isipin na ang Diyos ay parang tindero sa palengke, inaalok niya si Jesus. Sumampalataya ka kay Jesus, pero pag binaliwala mo si Jesus, wag mo isipin na baliwala yun sa Diyos. Ang hindi sumasampalataya sa anak, ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Nais kong tawagin ng pansin, baka meron dito, listen, baka meron ditong hindi ka pa sumasampalataya, hindi ito baliwala sa Diyos. Napupuot ang Diyos, nasa iyo ang galit ng Panginoon. Brother Paul, kung nasa akin ang galit ng Diyos, bakit okay pa din ako? Hindi ba natin nakakalimutan ang ating pinag-aralan sa awa ng Diyos? Sa mahabang pasensya ng Panginoon. At ang pasensya ng Panginoon ay ang pumipigil sa kanyang kamay para ipataw agad ang parusa. Buksan lang natin sa 2 Thessalonians. Habang dito tayo sa paksang ito, to press the point deeper. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 1, 2 Thessalonians chapter 1, basahin natin sa verse number 7. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, anong sabi? And to you who are troubled, rest with us, when the Lord shall be revealed from heaven with His mighty angels. Verse 8, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Yung mga hindi kumikilala sa Diyos, yung mga nagpapakilala, I'm an atheist, para pa silang proud na hindi sila naniniwala. God will take vengeance. Hindi baliwala sa Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos sa langit, bahala kayo kung ano gusto yung paniwalaan, sundin niyo puso niyo. No. Hindi ito baliwala sa Diyos. God will take vengeance on them that know not God, and then hindi lang yun, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Take note of the word obey.
Dahil ang gospel ay hindi lang basta inaalok, ang pagsampalataya sa gospel ay hindi suggestion, ang pagsampalataya kay Jesus ay hindi advice, ang pagsampalataya kay Jesus ay inuutos ng Diyos sa makasalanan, at kung hindi mo susundin ito, darating ang araw sa naglalagablab na galit, gaganti ang Diyos. Sa hindi sumasampalataya sa anak, ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. So mga kapatid, wag ho kayong mainggit sa mga taong nagbabaliwala sa Diyos. Alala ko nung pagkakataon, siguro high school ako noon, Sunday after Sunday nasa church ako, tapos yung mga kaklase ko, mabalitaan ko, mamimiesta doon, gagala doon, araw ng linggo, may pagkakataon, parang ano pa naman yan, nakakaingit. Buti pa sila, nakakapaglakad. Ang mga nagbabaliwala sa Diyos ay hindi baliwala sa Diyos. Now, let me clarify. Hindi ibig sabihin nasa loob ka ng church ay okay ka na. Kung nasa loob ka man ng church pero hindi ka totoong sumasampalataya kay Kristo, ang puot ng Diyos ay sumasayo. So, God's wrath. Now, and I know, medyo nag-segue tayo ng konti, but hindi po pwede. Hindi mo po pwedeng baliwalain si Kristo at baliwala ito sa Panginoon. So, narito ang katotohanan. Nasa Romans na tayo. Sa Romans chapter, what we did natin sa Romans chapter 1 verse 18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Isa pang talata, Revelation chapter 6. And one of the most famous picture of our Lord Jesus Christ is He is the Lamb of God. Yes? Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan. At ang sabi ng salita ng Panginoon sa Bagong Tipan, siya ay isang kordero, isang tupa na hindi man lang nagreklamo, hindi man lang gumanti sa salita nung siya ay pinatay, at siya'y larawan ng pagpapakumbaba. Yes, and that is true. Pero ang sabi ng Revelation chapter 6 verse 16, and said to those mountains and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of Him that sitteth on the throne, and from the what? From the wrath of the Lamb. For the great day of His wrath is come. May tanong dito, who shall be able to stand? Ang galit ng tupa, ang galit ng kordero. Nung una siyang naparito siyang mapagkumbaba para ibigay ang kanyang buhay, para magligtas sa makasalanan. Sa pagbabalik niya, mapaparito siya hindi para magpakumbaba, kundi parang maghari. At lahat ng hindi yuyukod sa kanya, tatapusin niya. Parurusahan niya. At yung galit niya, ang sabi ng salita ng Diyos, mas gugustuhin bang takpan ka ng bundok kaysa harapin mo ang puot ng anak ng Diyos. So again, kaya natin binigyan ng pansin itong mga talatang ito, yung kaisipan at sinasabi ng iba na ang Diyos sa lumang tipan ay Diyos na galit. At ang Diyos sa bagong tipan ay para bang isang teddy bear na mapagmahal. No. He's the same God. At kagaya ng pinag-aralan natin, God is unchanging. Hindi nagbabago ang Panginoon. Well, i-define natin. So, sana malinaw na. Biblically speaking, the wrath of God is real. Totoo ang puot ng Diyos. Hindi ito dapat baliwalain. So, how do we define the wrath of God? Let us borrow from some theologians. Ang sabi ho ni Ewing Grudem, God's wrath means that He intensely hates all sin. Siya ay naglalagablab sa pagkamuhi
sa lahat ng kasalanan. At nabasa natin yun sa Romans chapter 1 verse 18. God's wrath is revealed from heaven against all unrighteousness. And that verse alone ay tumatagpas sa unbiblical doctrine ng mortal and venial sin. Ano yung doctrine ng mortal and venial sin? Mortal sin, mabibigat na kasalanan na magdadala sa impyerno. Venial sin, maliliit na kasalanan na pagdadala lang sa iyo sa purgatorio. No. God's wrath is revealed from heaven against all unrighteousness. Galit ang Diyos, napupuot ang Diyos sa lahat ng kasalanan. O huwag mo sanang isipin na ang buhay mo'y puno lamang ng venial sin at baka makalusot ka. No. Haharapin mo ang parusa ng Panginoon. So God's wrath means that He intensely hates all sin. Sabi ni Bruce Hurt, God's wrath is His settled hostility towards sin in all its various manifestations. Ito yung settled, ibig sabihin matibay, hindi ito pwedeng magbago. Ito yung matibay na hostility, laban, or God is against all manifestation of sin. Ito man ay nakikita, ito man ay nasa isip, ito man ay sinasabi, anumang manifestasyon ng kasalanan, God has a settled hostility against sin. Sabi ni A.W. Pink, the wrath of God is His eternal detestation, pagkamuhi of all unrighteousness. It is the displeasure and indignation of divine equity against evil. It is the holiness of God stirred into activity against sin. Ito yung kabanalan ng Diyos na nakikilos at kinikilos laban sa kasalanan. The wrath of God. So ito ay malinaw sa Biblia at ito ay ang kilos ng Diyos patungo at laban sa kasalanan. Ay kagaya ng sinabi ko ho, maraming mga mangangaral ngayon, ang kanilang pananaw, ang Diyos ay galit sa lumang tipan at hindi na nagagalit sa bagong tipan, as we have seen. At mas marami sa mga talatang binasa natin ngayong umaga ang nasa bagong tipan at nagpapakita na ang Diyos ay merong puot. At ito ho ay isang katotohanan na madalas na iniiwasan. Ang katotohanan na ang Diyos ay galit sa makasalanan, ang katotohanan na ang Diyos ay nag-uutos sa taong magsisi at sumampalataya at magpailalim kay Kristo. Ayaw ito. Isa-isa lang natin, magsisi. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ay masama. Anong masama? Mabait ako! Yan ang gusto ng tao. Sumampalataya. Ano ibig sabihin nun? Wala kang kayang gawin. Magtitiwala ka lang kay Kristo. Ay, hindi. Ako ang gagawa. Magpailalim, mag-submit. Ano? Anong ibig sabihin pailalim, submit? Ibig sabihin siya ang Panginoon, ako ang alipin. At lahat ng tatlong ito ay ayaw ng makasalanang tao. Kontra sa mayabang na tao. Therefore, maraming mga churches na ang layunin nila ay magparami ng tao, hindi maligtas ang tao, kundi magparami ng tao, iniiwasan ang mga ganitong mga katotohanan. Ay, wag mo ituro na ang Diyos ay galit. Kasi sino ba naman ang gustong lumapit sa galit? And that is the very irony. Ang Diyos ay galit sa makasalanan at ang tanging solusyon ay lumapit ka sa Diyos na galit sa makasalanan. Pero may kaparaanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang pampalubag loob, na siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan. So itong katotohanan ito ay hindi sikat. Itong pangangaral ng patungkol sa puot ng Diyos ay iniiwasan ng marami. At ang layunin nila ay kilitiin ang tenga ng mga tao, pasayahin, pagandahin ang tingin sa sarili. At isa sa mga, actually, ang pinakamalaking church sa Amerika, Lakewood Church,
na ang kadalasang attendance is between 30 to 40,000 every Sunday. And then milyon-milyon na nanonood sa buong mundo, linggo-linggo. Does not preach against sin. Hindi nangangaral laban sa kasalanan. Hindi pinapakilala ang Diyos na banal. Ang lagi lang nakangiti yung pastor nila, si Joel Austin. Na sinasabi kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kaganda, kung gaano ka kahalaga. Feel good theology lang. O mga kapatid, ang katotohanan na ang Diyos ay napupuot ay isang mahalagang katotohanan at dapat magtulak sa makasalanan palapit kay Kristo. Well, let us try to apply this truth sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Number 1, ano ngayon kung ang Diyos ay Diyos na may puot? Number 1, we should thank and praise God also for His just wrath against sin. Purihin natin ang Panginoon. Mamangha tayo sa Diyos. Now, I know medyo magulo, medyo iba-iba ang pahayag, iba-iba ang panig nitong Christine Desera case. Desera nga ba? Ayun. Pero isipin niyo lang, balikan niyo lang nung una niyong napakinggan. Nung unang-una, January 1, nung hindi pa lumalabas yung ibang mga bagay, narinig nyo ang isang babae at 11 lalaki kung di nagkakamali tanda. At namatay yung babae. Ano agad? Ang baliwala lang ba? Lalo na sa mga magulang na may anak na babae, baliwala lang ba? Hindi. Handun agad. Dapat maipataw ang hustisya. Dapat magawa yung... Hindi ito. Dapat yung hustisya ay manaig. Hindi. Handun yung damdamin. Yes? Hindi ko sinasabing guilty yung 11. Sinasabi ko lang yun yung doon sa unang bugso ng balita. Kung talagang totoo na meron silang ginawang, handun yung, hindi lang basta gusto natin magawa ang batas, kundi nandoon yung galit sa ginawang masama. Tama ho ba? Ako lang ba yun o lahat? Tama? And that is expected. At ito ay purong-purot, makasalanan na tayo, ha? Pero ang Diyos sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran, ito dapat ay magtulak sa atin na purihin ng Diyos na napupuot. Ibig sabihin, hindi siya apathetic, hindi baliwala sa kanya ang kasalanan ng mga tao. And also, this also should push us to praise God more for His mercy and patience. Sa kanyang awa at kanyang pasensya sa atin. Kung paanong ang Diyos sa tagal nang tayo hindi pa sumasampalataya kay Kristo ay nagpasensya sa atin at hindi ipinataw ang katampatang parusa agad-agaran. So ito'y dapat magtulak sa atin sa pagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, ito'y dapat magtulak sa atin sa mas maingat na pamumuhay. Hindi rin baliwala sa Diyos. We have said sa righteousness and justice ng Panginoon, hindi baliwala sa Diyos ang kasalanan maging sa buhay ng kanyang mga mananampalataya. And then, pangatlo, we must, by God's grace, imitate God. There is a righteous anger against sin, against evil. Merong matuwid, merong marapat. Actually, may mga pagkakataon na parang hindi tama kung hindi ka magalit sa masama. Tama? Subukan nyo may gawin kayong masama sa anak kong si Tini. Tapos si Brother Paul, baliwala lang. No. It is expected. At naririto tayo bilang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng lalo pang pagkamuhi sa kasalanan. Lalo na sa kasalanang nakatahan sa atin. Napakatotoo ang sinabi ni Kristo. Ang husay nating makita ang puwing sa mata ng iba. Pero bulag tayo sa troso na sa sarili nating mga mata. Nawa, bigyan tayo ng kung paano ang Diyos ay namumuhi at may puot sa kasalanan. Hingin natin sa Panginoon na lalo tayong mamuhi sa kasalanan.
Itulak tayo ng Panginoon sa grabing pagkamuhi sa kasalanan. Una, sa nakatahan sa ating sarili. At anong magiging lundo nito? Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 13, that we, through the Holy Spirit, do mortify the deeds of the body, the sinful deeds of the body. Mortify, ibig sabihin, patayin. May mga pagkakataon yung iba, inaalagaan ang kasalanan, pinagtatanggol ang kasalanan. Ang pinaka-the best na attorney ng kasalanan natin ay walang iba kung hindi. Sino pinaka-the best defense attorney ng kasalanan natin? Madalas sino? Me, myself, and I. O hindi natin dapat ipagtanggol. Dapat ay aminin natin at hingin natin ang pagkamuhi sa mga ito. So, again, may paalala si A.W. Pink sa mga mangangaral. Ang sabi niya, a word to preachers, brethren, do we in our oral ministry preach on this solemn subject as much as we ought to? Nung binasa ko ito nung minsan, isang naging malaking hamon sa akin. Ang mga propeta ng lumang tipan, sinasabi nila, parating ang galit ng Diyos. Si Juan Bautista, pinapangaral niya, parating ang galit ng Panginoon. Si Jesus, pinapangaral niya, parating ang puot ng Diyos. Si Apostol Pablo at iba pang mga apostol, sinasabi nila, parating, nandiyan ang puot ng Diyos. Pero maraming mga mangaral ngayon, tahimik pagdating sa puot ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko naman sinasabing sa 52 Sundays, meron tayong 52 sermons about God's wrath. Baka naman masyado tayong maging mga galit na tao. That's not true. That's not ought to be, I should say. Pero hindi ito dapat mawala sa ating kaisipan. Ang Diyos, dahil siya ay banal, ang kanyang tugon sa masama, sa kasalanan at makasalanan, nandoon ang kanyang galit at puot. God, and again, let's borrow yung definition ni Wayne Grudem, God's wrath means He intensely hates all sin. Hindi baliwala sa Diyos, nandoon ang kanyang labis sa pagkamuhi sa lahat ng kasalanan. Now, for the remaining 10 minutes, subukan ho nating bigyang pansin. Ayoko matapos sa puot. Bigyan natin pansin ang isa pang katangian ng Diyos, God's peace. God's peace. Ang kapayapaan ng Diyos. Buksan natin sandali sa 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace. And ginamit dyan ni Pablo yung word na author, meaning he is not the source of confusion, but he is the source of peace. Sa kanya nanggagaling ang kapayapaan. And paulit-ulit sa Bible, ang Diyos ay tinawag na hindi lang ba siya God of love, but He is many times called the God of peace. Sa Romans chapter 15 verse 33, ang sabi, now the God of peace be with you all. Amen. 2 Corinthians 13 verse 11, finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind. Live in peace, and the God of love and peace shall be with you. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So again, the God of peace. Hebrews 13 verse 20, now the God of peace. So again, in many times, hindi lang ito, ang daming pagkakataon sa Biblia na tinawag ang Diyos na Diyos ng kapayapaan. Now, katotohanan, pag nagbasa ho kayo ng mga libro, theological books about God's attributes, madalang na na-include ang peace pagdating sa katangian ng Panginoon.
Pero as we have read in these many verses, it is very fitting na bigyang pansin ang katotohanan na ito'y katangian ng ating Diyos at na siya ay nakikitungo sa kanyang mga nilalang, particularly sa kanyang mga mananampalataya in peace. Nandun ang kapayapaan. God deals with wickedness and evil with wrath, and He deals with His people with peace. Ang Diyos ay nandoon ang kanyang settled hatred, settled wrath sa mga makasalanan, and then nandun din naman ang kapayapaan ng pakikitungo niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mananampalataya. Let me borrow Wayne Grudem's definition ng God's peace. Ang sabi niya, God's peace means that in God's being and in His actions, He is separate from all confusions and disorder, yet He is continually active in innumerable, well-ordered, fully controlled, simultaneous actions. Wow, siksik yung definition na yun. Una, tingnan natin. God in His being. Okay? Sa kanyang sarili. Hindi pa doon sa kanyang mga ginagawa, hindi pa doon sa kanyang pakikitungo, kundi sa kanyang sarili, ay He is free from all confusions and disorder. Nasubukan niyo na yun? Sa dami ng gagawin niyo, sa dami na nakapatong-patong na, halimbawa, mag-e-exam, finals, nagkasabay-sabay, tapos hindi lang basta finals, binigyan ka pa ng mga household chores na kailangan mong gawin. Nagkasabay-sabay, nagkaroon ka pa ng migraine, ang sakit pa ng ulo mo, nagkasabay-sabay, yung napatungo sa school, naplatan pa yung jeep na sinasakyan mo, at then tumakbo ka patungo sa school, nagkasabay-sabay, tapos pagdating mo sa school, lahat ng review mo, naiwan sa jeep. Sa iyong sarili, you are confused, you are disordered. At nangyayari sa atin yun. Yes? Sino nakaranas ng ganun? Lahat tayo. May pagkakataon, hindi tayo mag-function ng maayos. Dumarating yun sa atin. Pero pagdating sa Panginoon, sa kanyang sarili, there is no time, there's no, walang pagkakataon that God is in confusion or disorder. Walang panahon na naguguluhan ang Diyos. Ano ba kayang gagawin ko? Hindi ko alam. Walang ganon sa Panginoon. And not just in Himself, in His being, but also in His actions. Sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga plano, sa kanyang mga pakikitungo, nahandun lagi ang settled, it is always settled, well-ordered, fully controlled, simultaneous actions. Sa lahat ng mga ginagawa ng Panginoon, nandun lagi ang kapayapaan, walang kaguluhan. Peace is not merely the absence of war or conflict. Okay? Hindi lamang dahil walang conflict, dahil walang kalaban, kaya mayroong peace. The God of peace, ang Diyos ng kapayapaan, at the same time, mayroong kalaban ang Panginoon, si Satanas. So, hindi ito the absence of conflict or the absence of war. This definition of peace is not dealing with inactivity, with activity, but with ordered and controlled activity. Hindi ito dahil, alam yun, peace. Kasi wala kang ginagawa. Hindi yun ang pagdating sa kapayapaan, sa kapayapaan ng Diyos. Kung hindi, ang kapayapaan ng Diyos in all God's activity, He is well-ordered. He is in peace and at peace. Andoon yung kapayapaan. Consider lang natin ang lahat ng ginagawa ng Diyos. And mind you mga kapatid, nung sinabi sa Genesis chapter 1 that God rested at the seventh day, hindi ibig sabihin ng rested na wala na siyang ginawa. God is continually and actively involved in His creation. Napag-aralan natin yan sa kabutihan ng Diyos, tama ba? Yung providence ng Panginoon, He is active maging sa mga puno, He is active maging sa mga hayop, He is active sa lahat ng kanyang mga nilalang. So, consider God's activity. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good. Why? Because God is working in all things.
So walang bagay na hindi involved, walang bagay na wala doon ang kamay ng Panginoon sa providensya ng Diyos. And in all this, you can just try to imagine, bigyan ka lang ng 10 bagay na gagawin at isiksik yun sa loob ng 1 oras, baka hindi ka magkamaya o mawalan ka ng kapayapaan. Pero pagdating sa Panginoon, sa bilyong mga bagay. Hindi lang yung mga bagay na nakikita natin, maging yung mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi ng salita ng Diyos, maging yung kuneho sa batuhan, na wala mang isang taong nakakita, iniingatan, inaalagaan ng Panginoon. So naroon ang mga aktibidad ng Diyos. Pero sa lahat ng ito, it is always well-ordered, fully in control ang Diyos sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Peace in this sense involves the absence of frantic striving, worrying, anxiety, fear, panic, or confusion. Wala ito sa Panginoon. Hindi siya nag-aalala, hindi siya nababalisa, hindi siya nagpapanik, hindi siya naguguluhan. There is perfect peace in God. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. At isang napakaganda ay ang Diyos ay, sabi nga ho ni Pablo, He is the author of peace. God is not the author of confusion, but of peace. Ang ibig sabihin nun, implied, He is the source of peace. At ang mga mananampalataya sa Panginoon, nandoon ang kapayapaan. Ang una sa lahat, buksan natin sa Romans. Buksan natin sa Romans, at hindi tayo pwede magtagal ho dito. So Romans chapter 8. Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 1. Ano po ang sabi? Therefore, being justified by faith, we have what? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. At bilang mga mananampalataya, bilang mga tao, ito ang isa sa pinakamahalaga, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Peace with God. God is always, tama bang sabihin, God is always peaceful. Wala siyang kaguluhan sa kanyang sarili. Tang magulo lamang ay ang taong nahulog sa kasalanan. At nahando ng galit ng Diyos sa taong makasalanan. Ngunit kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, tayo ay diniklarang matuwid at nandoon ang kapayapaan natin sa Diyos. Let me ask you the question, do you have this peace with God? Meron na bang kapayapaan sa pagitan mo at ng Diyos? O kung sangayon sa Biblia, nasa iyo pa rin ang puot ng Diyos dahil hindi ka pa rin sumasampalataya kay Kristo. Kung tayo ay Kristiyano na, we have peace with God. And kung tayo ay mananampalataya sa biyaya ng Panginoon, we can have the peace of God. Again, not the absence of conflict, but peace in the presence of conflict. Buksan ho natin sa Philippians chapter 4. At dito ho natin tatapusin ang ating pag-aaral. Ang Diyos ng kapayapaan ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang mga mananampalataya. Philippians chapter 4. Ang sabi ni Apostol Pablo, verse number 6. Be careful for nothing. Again, Old English, hindi ibig sabihin niya na huwag kang mag-ingat sa kahit ano paman. Okay? Be careful for nothing daw. Ang ibig sabihin niya, worry for nothing. Do not be anxious. Okay? Huwag tayong mabalisa para sa kahit anumang bagay. At pag balisa ka, wala kang kapayapaan. Okay? At maraming mga bagay ang umaagaw ng kapayapaan at sumisira ng kapayapaan. Pero ang sabi ng Bible, be careful, be not anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Simply put, pray. Pray. Pray to God. Anumang mga kagulumihanan, anumang mga kabagabagan, anumang conflict, pray to God. Anong sabi sa verse number 7? And what? And the peace of God, that is peace coming from God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Again, peace is not the absence of conflict.
Isang magandang larawan humisa nakita ko with regards to peace ay isang ibon na gumawa ng pugad sa isang butas sa bato. Ayan. Yung ibon doon nagpugad sa isang butas sa cliff, sa bangin. Bato yung bangin. Dumaan man ang bagyo, okay lang yung ibon. Kasi matibay yung bato. At ang larawan ay nagsasabing, bumabagyo man, pwede magkaroon ng kapayapaan ang isang anak ng Diyos. Again, ang kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo, kundi kapayapaan galing sa Diyos, maging sa gitna ng bagyo. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan at Diyos ng pinagmumulan ng kapayapaan. Kaya ang mga mananampalataya ay maaari at oo, dapat lumapit sa Kanya at idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga kabagabagan at sa Kanya manggagaling ang ating kapayapaan. Take note, ang kapayapaan ay hindi manggagaling sa doktor, hindi sa bakuna sa COVID-19. Nabakunahan ka, no? Okay na, nabakunahan na ako. Nung pauwi ka na aksidente. Meron daw mga taong takot na takot sumakay sa eroplano. Pero alam niyo ba, may mga taong binabagsakan ng eroplano sa bahay nila. Hindi ka nga sumakay. Nilandingan ka naman. Binagsakan ka naman. O mga kapatid, sa dami na nangyayari, mawawalan tayo ng kapayapaan. Pero napakasarap isipin na ang ating Diyos na Diyos ng kapayapaan ay nagbibigay ng kapayapaan sa Kanyang mga anak na dumadalangin at tumitiwala sa Kanya. God is the God of peace. So meron tayong dalawang katotohanan ng pinag-aralan. Ang Diyos na may puot laban sa kasalanan. At ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Pero Paul, paano yun? Alam niyo ho, kagaya binasa natin sa Romans 5:1, ang sabi, therefore being justified by faith, we have peace with God. How? Through our Lord Jesus Christ. O kung wala ka pa kay Kristo. Kung wala ka pa kay Kristo na sa iyo ang puot ng Diyos, at ang kapayapaan sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama, salamat po sa katotohanan ito. Salamat po na patuloy mong ipinapakilala ang iyong sarili sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. At Panginoon, ingatan mo kami. Ingatan mo kami ng lahat ng ito ay itabi lamang sa isang usulok ng aming kaisipan bilang mga impormasyon. Ingatan mo kami na huwag ito magpayabang sa amin. Kundi Panginoon, ang mga katotohanan ito ay gamitin mo sa patuloy na ikababanal ng aming pamumuhay. Panginoon, kung meron mang dito na hindi patuloy na mananampalataya, nawa, ipakita mo kung gaano ka napupuot sa kasalanan. At ito'y magtulak sa Kanya palapit kay Kristo para siya magkaroon ng kapayapaan sa iyo. At sa aming mga Kristiyano, Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng pagkamuhi sa kasalanan. Galit sa kasalanan, una sa lahat, sa kasalanan nakatahan pa sa amin. Tulungan mo kami sa biyaya mo na patayin ito. Pagsisihan at patuloy na paglabanan. Salamat po, Diyos. Tulungan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain at pagpapatuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. O dadako tayo sa ating 10-minute break, maging sa ating mga kapatid na katunghay sa ating live stream. After 10 minutes ho, ay magre-resume ang ating gawain. God bless po. Please wear your mask and face shield and maintain physical distancing. At sa hindi pa ho nakatala sa ating record notebook, pakitala ho ang inyong pangalan.